Balak mo ba itong kainin? Bakit gusto mo? Aayusin ko muna. Ang lumang bahay nito, ang Noodles at si Tommings, kahit paano ko isipin, hindi talaga magkabagay. Anong nakakatawa? Wala. Ang lakas pala ng loob niya. Hindi ko akalain. Oo nga. Kaya pala kaibigan siya ni Sanchay. Pare, siya na tong lumalapit. Kapag tumanggi ka pa rin, hindi na ikaw yan. Parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo naman takot ako sa ganung tipo. Alam ko. Pero kahit sabihin mo pang matapang siya, para hilingin niya sa'yo ang ganun, napaka-inosente pa niya. Kapag pinagbigyan mo nga siya, hindi ko alam ang iisipin ko. Nakakatakot, baka suntukin ako ni Sanchay. Teka nga, hindi ba lahat ng girlfriend mo pang isang linggo lang? Kapag ginawa mo rin yun kay Xiaoyu, sigurado kong hindi ka patatawarin ni Sanchay. Payong kapatid lang, siguradong gulo yan. May lakad ka ba? May date ako. Mauna ka na. Okay ka lang mag-isa? Wala rin naman akong gagawin. Okay. Diyan ka na. Sige, ingat ka. Seaman, bakit ka nag-iisa? Gusto mo sumama sa bahay ko? Meron akong gagawin. Next time na lang. Okay, mauna na ako. Bye. Xiaoyu. Si Seaman. Anong oras labas mo? Bukas pa ang ilaw sa bahay ni Tommings. Gising pa kaya siya? Ang baba ng kisame. Ang baho pa ng amoy dito. Sino kayo makakatulog? Sa ganitong klase pala ng kapaligiran nakatira si Sanchay. Napakaraming balakid. Pero dun kaming dalawa nagkaroon ng koneksyon. Sana magkaroon ako ng normal na pakikipagrelasyon. Pero nung magpa siya akong maging kami ni Tommings, nilimot ko na ang pangarap na yon. Tulog na kaya si Sanchay? Kahit na luma at pangit ang lugar na to, isipin ko lang na nasa kabilang bahay siya. Bumubuti na pakiramdam ko sa bahay na to. Kahit ang hangin, iba rin ang pakiramdam. Hindi ko na kaya. Gustong gusto ko nang pumunta doon. Gusto ko siyang makasama. Tingnan ang mukha niya habang natutulog siya. Naisip kong lagpasan ng tulay at yakapin ang mundong ginagalawan niya. Pero ngayon, tinalo ni Tommings yung mataas na pader sa pagitan namin at pumunta sa aking daigdig. Sa totoo lang, natutuwa ako. Gusto ko siyang puntahan para sabihin sa kanya yon. Pero kapag kumatok ako sa pinto niya, iisipin kaya ni Tommings na mababa akong klase na babae.
Ikaw pala. Pasok ka. Magtsaka ka muna. Ready ka na? Huwag kang kabahan. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Dahil hindi ka naman ganyan. Hindi rin ako interesadong gawin ang bagay na yun sa isang babaeng nanginginig. Xiaoyu, ito ang alam kong pagtrato sa babae. Ito na ang buhay ko. Hindi mo ito kakayanin. Alagaan mo yung sarili. Tingnan mo nga, hindi ka makatayo ng diretso. Gusto ko ang nararamdaman kong ito. Kaya ako naririto. Para gawin ito. Yun ay dahil sa nangyari sa akin papa sa trabaho niya. Masyado siyang nasaktan sa mga nangyari. Kaya kahit natapos na yon, labis pa rin ang kalungkutan niya. Kaya nagpasya siyang mag-migrate kami sa Canada. Nakahanda ng ticket sa eroplano. Kaya ang gabing ito, Shimen, ito na ang huling gabi ko sa Taiwan. Kasama ka nila? Kaya, ituring mong huling kahilingan ko ito. Dahil talagang gusto kita.
Dapat natural lang. Baka kasi ibang isipin niya. Isa pa, nandito lang ako para magpasalamat sa ginawa niya. Bakit kaya bukas ang pinto? Tao Ming Sir? Tao Ming Sir? Hindi ako nakatulog kahit konti. Hindi ako makapaniwalang inupahan mo pa yung bahay dun sa kabila. Paano ka nakakatagal dun? Nagawa mo yun ang dahil lang sa pag-ibig? Ang maging isang normal citizen, ganun ba talaga kahirap? Gusto ko makatulog ng maimbing. Pero napakababa ng kisame. At ang dilim. Ang baho pa ng amoy ng bahay. Paano ko naman makakatulog nun? Bakit niya pinagsasabi? Usapan namin nililihim yun. Nakakainis talaga. Nalaman namin dahil sa kadaldalan ni Shenghe. Bakit mo ginawa yun? Hindi ka muna nag-isip. Ang namuhay tulad ni Sanchay, imposible yun. Pag nakatulog ka ng mahibig doon, baka sa west na sumikat ang araw. Nakakainis ka talaga. Hinihingi ko bang opinion mo? Di mo naman ako naiintindihan. Pagkatapos ng isang araw, ang dami-dami na niyang reklamo. Tulad din siya ng ibang mayayaman. Hindi ko na kaya. Uwi na ako para makatulog. Hindi ka ba papasok? Kahit na alam kong mangyayari ito, masayang masaya pa rin ang pakiramdam ko. Kahit na alam kong hindi siya sanay sa ganito.